Bukod sa kapayapaan, sentro ng Public Forum ng Commission on Human Rights ang nagpagtataguyod ng karapatan at kaligtasan ng mga kababaihan sa Myanmar, kaisang iba't ibang women advocate groups sa bansa. Iisa ang kanilang panawagan para sa pagsisiguro ng kaligtasan ng mga kababaihan sa Myanmar na nagigipit mula ng tangkang kudetang militar sa bansa. Kung ano ang natalakay sa mga solusyon dito, idedetalye ni Iza Pineda. Hangad ang kalayaan sa gitna ng diktadurya sa Myanmar, tinalakay sa isinagawang public forum na may temang Strengthening Regional Accountabilities through the Lens of Women, Peace, Security and Humanitarian Situation in Myanmar, ang karapatan sa kapayapaan at kaligtasan ng mga kababaihan sa Commission on Human Rights sa Commonwealth, Quezon City ngayong Lunes, August 3. Layo ng talakayan iparating ang mapait na katotohanang kinakaharap ng bansang Myanmar matapos na magsimula ang isang pagtatangka ng military coup sa Burma, Myanmar noong February 2021. Sa pangunguna ng Commission on Human Rights, ang programa ay dinaluhan ng mga women advocates mula sa iba't ibang bansa. Kasabay ng pagkondena sa mga pangyayari sa Myanmar, ang pagbabahagi ng testimonya ng ilang kababaihang Burmese tungkol sa mga naranasang pagmamalupit o panggigipit mula sa militante ng Burma. Ang bunga ng nasabing military coup attempt ay pagpapaalis sa maraming kababaihan sa kanilang mga tahanan na nagreresulta naman sa mga conflict-related sexual violence o CRSV. Bukod sa mga kababaihan, nakakaranas din ng pang-aabuso ang mga bata mula sa mga militante ng Burma. Ayon sa Myanmar Women, Peace and Security o MWPS, ang mga pangyayaring tinutukoy nila bilang man-made crisis ay nagreresulta sa 1,625 na naitalang bilang ng mga napaslang habang 8 airstrikes naman ang naibalita sa loob ng bansa. Anila, ang target ng mga naturang pag-atake ay ang mga paaralan, hospital, clinic at mass churches na nagsisilbing evacuation sites sa bansa. Para sa Women's League of Burma o WLB, ang tagubilin nila sa mga karatig bansa tulad ng Pilipinas ay magkaroon pa ng patuloy na pagbibigay na sapat na humanitarian aids para sa mga internally displaced people o IDP at refugees, at magkaroon din ng koneksyon sa mga iba't ibang women's organizations at local civil society organizations upang matiyak na nakakakuha ang mga apektadong lugar ng mga kinakailangan nilang humanitarian aids. Samantala, sa kasalukuyang lagay ng sistema sa Myanmar, patuloy pa rin ang diktadura ng militar, suppression at sexual violence sa mga kababaihan at civilian sa Myanmar. Panawagan ng mga organisasyon ay End Military Impunity in Burma, Myanmar. Para sa Euro TV News, ako si Iza Pineda, isang dekadang sumasaludo sa bawat Pilipino.